Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga kalat mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi ba kauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at siya kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos ko't Panginoon, ano aking ihandog sa lahat ng kabuuan
ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng hahing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo'y inilitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay dinumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon.
hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bispiras ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikit niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutulito, "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi mo na uunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" Tanong niya sa kanila. "Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa sa pinakaimportanting piyesta ng mga Hudyo ay tinatawag po nilang Passover Festival na narinig po natin sa unang pagbasa. Para po itong Thanksgiving nila. Ito yung araw na ginugunita nila yung kanilang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Passover, paggunita po nila ito. Mayroon ding, ito'y Last Supper, huling hapunan ng mga Hudyo. Yung tinatawag nating Last Supper na kinain nila ni Jesus ay paggunita ng Last Supper o huling hapunan ng mga Israelitang alipin bago po sila tumakas mula sa Ehipto. Para sa mga Hudyo, ito yung huling hapunan nila bilang alipin noong nasa Ehipto. Kaya ganoon pa rin ang menu. Yung tinapay na walang lebadura, wala pong pampaalsa. Pagkatapos may kordero. Yun po ang kanilang pinagsasaluhan. Bahagi rin po ng ritual ng Passover para sa kanila ay paghuhugas ng paa. Hindi po ba kayo nagtatanong? Huling hapunan, ano yung pangkain? Kamay. Di dapat kamay ang hugasan. Bakit paa ang hinuhugasan? Di ba? Sila'y maghuhuling hapunan. Simbolo daw po kasi para sa kanila ng paghahanda para sa bagong landas na tatahakin yung kanilang mga paa. Palabas sa pagkaalipin tungo sa isang malayang buhay sa lupang pangako. Kaya para po sa mga Hudyo, ang pinakamaruming bahagi ng katawan ay ang paa. Dahil tumutungtong sa lupa, tumatapak sa alikabok, putik at sari-saring dumi. Hindi naman po gaya natin ngayon, mga nakasapatos tayo. Ano po? Kaya sa ating mga Pilipino, ano po ang simbolo ng swerte sa buhay? Bukas na kamay. Ano po ang tawag natin? Mapalad. Pero ang mapalad na tawag natin sa taong maswerte, kabaligtaran para sa mga Hudyo. Kung palad ang larawan para sa atin ng swerte, paa para sa mga Hudyo. Ang swerte daw po kasi ay ng isang tao ay nakasalalay kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Kaya ang literal expression nila ng maswerte, imbes na mapalad, matalampakan. Ano po ang nagkukwento nito? Hudyo talaga. Ano po? Alalahanin natin, maraming magagaling na mga Pilipinong Bible scholar na nag-aral mismo sa Israel. Kaya ilang Pilipino na dahil with full honors, talagang dinideliver nila yung kanilang speech in Hebrew. Kaya po yung huling kardinal natin, linguist po yan. Maraming lengguaheng alam yan. Ano po? Pero gayon pa man, balik tayo doon sa paa. Paa. Ang direksyon na tatahakin ng ating paa, pwede po kasing mapagpalaya, pwede ring mapang-alipin. Kaya pag dinala ka ng paa mo sa bisyo, tulad ng alak, sugal, droga, pagkaalipin ang direksyon mo. Pagkapariwara, ilalayo ka nito, hindi lang sa mga mahal mo sa buhay, ilalayo ka rin ito sa Diyos at sa mismong sarili mo. Kumbaga, maliligaw ka ng landas. Kaya pala nila hinuhugasan ng paa bago kumain ang huling hapunan ng Paskwa. Inihahanda po nila ang sarili patungo sa isang bagong direksyon ng buhay. Isang buhay na malaya, hindi na alipin. Para po sa mga Hudyo, hindi huhugasan ng isang taong marangal ang paa ni numan. Ang gumagawa lang po niyan ay alipin. Gawain po ng alipin.
tagahugas ng paa. Dahil kapag ikaw ay isang marangal, nagpapababa ng pagkatao. Yun po ang kalagayan noon. Kaya ito po, mga kapatid, ang natatanging radikal na kaibahan ng kahulugan ng paghuhugas ng paa para sa ating mga alagad ni Kristo. Kaya si Jesus po mismo yung nagpaliwanag sa ating ebanghelyo kung bakit niya ito gagawin. Ito'y upang bigyan sila ng aral ng halimbawa. Ano po ang sabi ni Jesus? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Tapos ipinaliwanag niya, ito'y isang halimbawa. Hinuhugasan ko ang inyong mga paa upang bigyan kayo ng halimbawang inyong dapat tularan. Upang kung paano ko ito ginawa sa inyo, ay gagawin nyo rin sa isa't isa. Alam nyo po, napakagandang kahulugan ito nang mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung magiging tapat tayo, na ite-translate natin from Greek yung pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili, ibig sabihin, mas faithful translation ang sabihing ituring mong hindi na iba ang iyong kapwa. Kasi yung mga taong hindi na iba sa iyo, yung malaya mong magagawa ng mabuti. Pero kung hindi mo kaano-ano, ay talagang iba sa iyo, hindi ka masasaktan. Yun po, yung mas faithful translation. Kaya talagang binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sa madaling salita, mga kapatid, sino kaya yung mga taong hindi na iba sa akin? Kaya ko kayang hugasan ang kanyang paa? Kahit magkakasama tayo sa paglilingkod, hindi na ba iba sa iyo ang bawat isa? Kung nagkataong may katabi kang kasama mo sa ministry o sa religious organization, iba pa ba siya sa iyo? Dahil kung iba pa siya, hindi mo kayang hugasan ang kanyang paa. Kaya sinabi rin po ito ni Jesus noong nag-aaway ang mga alagad. Tahimik lang ang 10 pero yung 2 anak ni Zebedeo, sa isang gospel, yung nanay pa nga ang lumapit. Maupo po sana sa kanan at sa kaliwa ang aking mga anak. Kung sino yung mapupwesto sa kanan o kaliwa, pinag-awayan ng mga alagad yan. Ano ang sabi ni Jesus? Huwag kayong tumulad sa mga pinuno ng mga hentil, nag-aastang Panginoon, naghahari-harian. Delikado talaga ang malagay sa pwesto ng pagiging pinuno. Nakakalasing ang kapangyarihan. Marami na pong lalasing sa aming mga pari. Mga dating hindi naman kami kilala. Kahit saan ka pumunta, uunahin ka. Kaya sa bangko, tinetsempohan ko, walang tao. Akala tuloy, mapera ng mapera yung pare. Ang daming nakapila. Tatawagin ka ng sekreto. Akala mo tuloy, prepared client. O, diba? Maraming pera. Kaya nga, mga kapatid, nakakalasing ang kapangyarihan. Hahanap-hanapin mo yan. Ang mundo at inaalok nito, habang nilalasap mo, walang hanggan. Hahanap-hanapin mo. Hindi na alam kung kailan at alin ang kontento. Ano yung gamot dito? Paghuhugas ng paa. Ito'y pagganap sa papel ng isang lingkod. Negative po kasi yung word na ginagamit sa Bible, alipin. Di po ba? Slave. Pero ang tunay na kahulugan, lingkod. Pagpapakumbaba. Para sa ating mga alagad ni Kristo, ang pamumuno talagang dapat gawin sa diwa ng pagiging alipin, pagiging lingkod. Lalo't higit ngayong panahon ng panunungkulan
ni Pope Francis, synodality. Makinig, makilakbay. Kaya po napakatindi kung pakikinggan ng kanyang aral. At ito'y kanyang isinasabuhay. Kaya sa huli, ano nga po ang gamot? Paghuhugas ng paa. Pagpapakumbaba. Dahil ang Panginoon mismo ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen. Manatili po tayong nakaupo. Ngayon, gugunitain natin ang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng mga alagad. Paalala ito sa atin na dapat din tayong maglingkod ng may pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod ni Jesus.
Tumayo po sila. Kami ngayon natitipon, Ama, upang ipahayag ang pagkamatay ng iyong anak. Maisabuhay nawa namin ang dakilang misteryong ito na siyang ginugunita at ipinagdiriwang namin sa Eucharistia. Tayo'y manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, yaong mga lingkod mong nangakong maging tapat sa iyo. Naway magampanan nilang lubos ang pagpapahayag ng iyong salita at pagdiriwang ng mga sakramento ng simbahan. Manalangin tayo. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga naglilingkod at nais maglingkod sa pamahalaan. Tulad mo, naisin din nawa nilang palayain ang aming bayan mula sa lahat ng uri ng paniniil at kahirapan. Manalangin tayo. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nagugutom, may karamdaman at mga lubhang nangangailangan. Maibsan nawa ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nananalig at naniniwala sa tagumpay ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Patuloyin mo nawa ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Time po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Mapagpala naming Ama, sa tuwing inaalala namin ang krus sa banal na Eucharistia, ipinapahayag namin ang pag-ibig na siyang nagligtas sa amin. Panatilihin mo kami sa pag-ibig ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya'y dumanak, ang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nakabakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Noong ikaw ay talikda ng tao, sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panigan ng kamatayan. Buong awa mong tinulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya noong dumating ang panahong kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag ang paglaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa upang kanyang sundin ang loob mo. Magpakasakit siya hanggang sa mamatay.
Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay upang kami naman ay huwag mong mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa aming tanan. Isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya upang sa pagbibigay kaganapan ay gawing sinimula ng anak mo malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanalin mo nawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pagdiriwang namin sa dakilang misteryong ito na Kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, Kanyang ipinakita na mahal niya ang Kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang Kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa Kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa Kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang Kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang Kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyo kaanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng Kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang Kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan, sa iyong kagandahang loob. Marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito. Kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco
ang aming obispo si Rufino, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghahanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw ng mga pananampalatayang ikaw lamang ang nakaaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa namin ang ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, ang kanyang esposo, at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal, na ligtas sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Diyos, karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
servire Domino in everything love and serve the Lord. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang nitong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa piging ng iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tanto Mergo.